Oy, congratulations nga pala doon sa kay Congressman Jinky Luistro ng Batangas at saka si Congressman Chua ng Maynila na magpit na dinurog ni Sara Duterte. Pinuntahan pa ng eleksyon para lang siraan yung mga kongresistang yan. Binaliwala ng mga botante ng Maynila. Ang nawala lang sa Maynila si Abante. Pero si Chua panalo pa rin. Si Jinky Luistro panalo rin kahit grabe yung paninira. Sinisingil, wala namang utang. Parang ganon. Magiging sakit ng ulo ni Sara Duterte si Luistro dahil yan ay prosecutor, magaling na abogado. Madalit sabi, yung mga Batanggenyo, mga taga Batangas, especially ikalawang distrito ng Batangas, hindi nagpagamit. Hindi na goyo. Iba ang prinsipyo ng Batanggenyo. Hindi nagpagamit kay Sara Duterte. Si Sara nagpunta ng Batangas para lang siraan si Jinky Luistro noong before election. Pero hindi po yan pinaniwalaan kasi nanalo at naiproklama na babalik sa Kongreso ang matapang, magaling na abogado at Congressman Jinky Luistro. Congratulations, ma'am. Congratulations po agad dito kay Congressman Jinky Luistro dahil po sa kanyang pagkapanalo bilang 2nd District Representative ng Batangas. Nako, sigurado po na medyo magkakaroon ng bara sa lalamunan itong si BP Sara sa impeachment trial. Kahit na nanalo ang ilan sa kanyang mga kandidato na itinasang kamay, nako sigurado po nakapaglabasan ng ebidensya sa interrogation at sa mga tanungan, sigurado po tayo na talagang meron pong pipiga sa katotohanan. Meron pong magpupush para lumabas kung ano po ang nangyari at mabigyan ng hustisya ang pera ng taong bayan. Yan po si Congressman Jinky Luistro. Ito naman sa issue ng oposisyon. Tinuturing kong totoong oposisyon lumakas. Magiging 3 nga po ang senador na oposisyon na hindi yan magpapagamit sa mga Duterte group. At yan ay magiging neutral. Kasi ang PDP, ang Liberal Party, hindi po sila namimersonal. Issue lang. Constructive, wake-up call ang kanilang mga statement, pahayag sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Hindi katulad ng identify sa mga Duterte, masyadong kritiko, masyado silang negatibo. Dahil nga ang ambisyon nila, pabagsakin si Marcos, tanggalin si Marcos, iupo si Sara. Yan naman talaga ang layunin nila. So malayo yan doon sa prinsipyo ng totoong oposisyon na Liberal Party, Bam Aquino, Pangilinan at Risa Hontiveros. Constructive ang kanilang galaw. Pero sila ang tunay na oposisyon ayon sa Commission on Election. Hindi naman lehitimong oposisyon ng mga Duterte. Ang PDP laban, hindi lehitimong oposisyon. Ang Liberal Party ang lehitimong oposisyon. Okay? Pagdating naman sa Kongreso, kaya nga totoong oposisyon lumakas sa Kongreso at Senado. Sa Kongreso, lumakas lalo na po yung party list. Kasi naging number 1 ang akbayan. 3 kaagad ang congressman nila. Nakapasok pa yung bagong partido, party list ni Laila de Lima, former senator, former justice secretary, now magiging congressman ng Mamamayan Liberal, ML, Mamamayang Liberal. Pasok po si Laila de Lima. At yung iba pang mga pwedeng oposisyon dyan sa Kongreso. Pero diyan sa Kongreso, kahit na humiga niyang oposisyon, nakokontrol naman ni Speaker Romualdez. By the way, si Speaker yata nanalo ulit, so magiging Speaker ulit yan. So ayun. Kung nawala man yung Makabayan Block sa Senado dahil hindi nanalo, wala rin sila sa Kongreso. Balita ko, talo yung iba. Pero nandiyan naman si Jokno, nandiyan si Dilima, nandiyan yung 3 akbayan, plus Dilima. Hindi ko alam kung si Dilima isa lang o kung 2 sila, conforme sa percentage kasi ng vote na nakuha nila sa party list law, party system. So, yung pong akbayan ibang grupo yun At mga abogado pa ho itong, alam naman natin si Jokno at si Dilima, parehong abogado, iba ang dating yan. So, hindi yan magpapagamit kung kanin-kanino sa Kongreso. At magiging sakit din yan ng mga Duterte. Kung sakaling hindi sila titigil dahil sasagot yung mga yan.
So, lalo talagang hindi dapat magsaya ang mga DDFs dahil si Speaker Martin Romualdez ay nanalo na naman at nako, sigurado na siya pa din ang Speaker ng 20th Congress. Aba, nako, hindi nila mahahawakan ng Kongreso. At balita ko, nasa 100 na kandidato ng Lakas CMD ang nanalo po dito sa halalan na ito ng 2025. I'm not sure kung 100, more than 100 or less than 100. Pero marami po ang mga lakas congressman ang nanalo. At syempre, naku, andyan si Laila de Lima at si Shell Jokno. Nakita natin itong Quadcom hearing. Talagang si Jokno po ay talagang ang stance niya ay anti-Duterte. At kumbaga, ang gusto lamang ni Jokno ay mabigyan po ng hustisya ang mga biktima po ng EJK. Syempre, si Laila de Lima pa ba ay magiging pro-Duterte? Pinakulong yang si Laila de Lima ng halos 7 taon ni Digong dahil po sa wala namang kasalanan. Wala po siyang kasalanan at inosente po siya sa lahat po ng mga kinargang kaso kay Laila de Lima, di ba? Kaya po talagang marami pong problema at marami pong magiging kakontra itong si Sara Duterte. Yun nga itong sila Bam Aquino, si Risa Hontiveros at itong si Kiko Pangilinan. Ay nako, sigurado ko na maalala ni Kiko at ni Bam ang ginawa sa kanila noong 2019 election na kung saan po, inotso diretso sila. At grabe po ang paninira sa liberal, sa mga kakamping, sa mga dilawan noong pong 2019, kaya po walang nanalo sa kanila. Pero alam nyo, hindi po umubra ang paninira ni Sara Duterte. Hindi naging epektibo. Doon sa iba baka naging epektibo, pero dito po sa susunod na sasabihin ni Sir Mike Abe, malalaman natin na ang paninira ni Sara Duterte ampaw. Okay? Ang Marcos administration hindi hutalo rito kasi meron silang 5. Plus yung majority ng Senado ngayon ikakampi pa nila. So, walang problema. Actually, kung tutuusin, 6 nga ang kanila. Dahil si Camille naman coalition pa rin yan Okay? So, majority pa rin ng bagong mga senador kakampi ng, o sabihin, alyansa para sa pagbabago. 5 lang ang sa Duterte camp. 2 ang totoong oposisyon. Ayan ang sitwasyon. Kaya, oposisyon sa Senado at Kongreso lumakas sa akin pong opinyon. Sara Duterte, walang dahilan para magsaya. Base nga sa kanyang statement, masaya siya natapos ang eleksyon. Pero doon sa inaasahan niya na marami siyang magiging kakampi na mga senador coming from mula sa Duterte 10, hindi naman nangyari. 3 yung nakapasok, may kaso pa yung 2. Ayan po yan. Okay? Itong 2 senador na si Bongo at si Bato, dapat maging maingat sila. Kahit sila number 1, number 3. Dahil kasi, until now, hindi naman nababago ang Republic Act 9851. Iyon ang pinagbasihan, Section 17, 9851, yan ang pinagbasihan ng Malacanang nung hulihin si Duterte dahil sa warrant of arrest na dala ng Interpol na meron silang obligasyon sa ilalim ng Republic Act 9851, i-turn over, i-surrender sa ICC si Digong Duterte. Kung yung dating presidente, sinurrender nila, senador pa kaya? At kung magkakaroon ng warrant of arrest, hulihin talaga yan ng PNP. Nahuli nga yung dating Pangulo, yung pa kayang senador. Kaya mabigat pa rin ang problema. Masaya sila dahil nanalo, pero may malaking problema sila dahil sila'y nasa listahan ng ICC. At yan naman hindi dinidinay ng ICC. At inamin na rin yan ni Duterte, Sara Duterte, na talagang si Bongo, si Bato, at saka siya, nasa listahan ng ICC. Saya hindi pa tapos. Akala nyo, magbubunyi kayo, nakaraang eleksyon, panalo na kayo. O ba, hindi pa? Maging malawak ang pangunawa at sa mga isyu para maging matalino ang mga komento at pahayag. Pero kung ang iisipin lagi ay nanalo na dahil nakalusot ang kanilang kandidato, hindi po pagdating sa figures, numero, kulang yan, bitin pa. Bitin na bitin pa yan. Okay? Diba? So, hindi po mabor kay Sara Duterte ang nakaraang eleksyon.
bitin pa siya. Yung Senado, ituring natin na hopefully magiging maganda ang Senado dahil balanse. Baka magiging balanse, hindi natin may tatlo kasi ang magiging mukha ng Senado. Pro-administration, coalition, or lehitimong opposition, at merong, sabihin natin, hindi ko alam kung ano magiging papel ng independent ba o sila ay magiging kritiko, yung Duterte camp. So Duterte camp, Duterte sa senador, lehitimong opposition, ni Bang Aquino at Pangilinan, at yung majority coalition under Marcos administration. So yan po yung tatlong mukha ng ating Philippine Senate na magsisimula by July 28. Hindi na simula pang-apat na State of the Nation address ng Pangulong Marcos. Good luck sa ating lahat. Okay? Pero kasi bitin pa eh. Hindi ko kung mababago pa yung top 12 na yan. Makakahabol ba si Ben Tulfo? Kung makahabol si Ben Tulfo, matatanggal si Aimee Marcos. Si Lito Lapid, medyo safe na eh. Si Aimee yata ang baka tagilid. Kasi, yung 12-13, actually yung, siguro sama na si Lito Lapid, yung 11, 12, 13, 14, naghahabulan pa yan. Tingnan natin, ano ha? Kung, kasi maliit ng porsyento yung hindi nabibilang eh. Nabiting nga ho yung bilangan dyan. Pero at least sa akin tingin yung top 8, safe na yan, hanggang 9 siguro. Hanggang kay, sino bang number 9? Si Cayetano. Alamang safe na yan. Pero yung 10, 11, 12, 13, 14, 13, hanggang 13 lang. Si Bong Revilla, malabo na yun, malayo na rin eh. Saka pag si Bong Revilla, naisingit pa yan, magkakaduda ng tao. Diba? Si Ben Tulfo, yan ang medyo madikit kasi number 13. Kung may singit kung makakakuha pa ng boto sa bilangan si Tulfo, ay tagilid si Aimee Marcos. Lalong mag-iiba ang Senado. Kapag pumasok dyan si Tulfo, kasi magiging tatlo ng Tulfo dyan. Tsaka independent yan si Ben Tulfo. Hindi yan natin masabi kung pro-administration o Duterte o kaya ay doon sa opposition kasi independent siya kung sakaling malalo. At kung malaglag si Aimee, malaking kabawasan yan sa Sara Duterte camp. Malaking damage sa kanila pag natanggal pa si Aimee. Ganun po ang sitwasyon. Kaya huwag tayo magpakasiguro, yung pagiging balanse ng Senado ay hindi pa tayo, sinasabi ko lang tatlong mukha. Pero, pagdating sa trial, ay ibang iso. Kasi nga po, ebidensya, testigo, ang pag-uusapan dyan. Although, ang impeachment ay political, technical, legal. Pero ang mas matinding nangyayari dyan ay political at legal. So dapat ang masunod dito yung legal. Ebidensya, dokumento. Pag political kasi magiging bulag at bingi sa ebidensya. Magiging bulag, bingi, or walang pakialam sa ebidensya pag pinulitika kasi kampihan yan. Kakampi ko ito, kahit marami ebidensya, ayaw ko sa inyo, i-activate ko ito. Yan ho yung politika. Kampihan. Yun ang masakit sa bayan. Pagka ho legal issue, yung ebidensya, testigo ang pagbabasihan. May sapat bang ebidensya o matibay ang ebidensya? Ayun po yun. Okay? O diba? Nanalo si Ping Lacson, si Tito Soto, si Pia Cayetano, Camille Villar, at etong si Lito Lapid. Mga mga alyansa yan ni PBBM. So ibig sabihin, yung paninira ni Sara Duterte sa alyansa para sa Bagong Pilipinas hindi naging effective kasi may pumasok na 5. At ang paninira po sa mga dilawan hindi rin po naging effective dahil andyan po si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Grabe po ang paninira ni Sara, di ba, sa alyansa at sa mga dilawan. At sinabi nga ni Sara Duterte na ito daw pong alyansa ay binuo para daw po sa pagpapahirap sa bayan. At talagang sinabi niya na ang mga nasa alyansa ay mga liberal na tao na nagkakanlong sa ibang kaanyuan. Pero ito po yung mga liberal daw po at ang gusto daw po nito ay ang pagpapabagsak sa bansang Pilipinas, pagpapahirap sa taong bayan. Hindi po naging effective. At isa pa po sa mga hindi naging epektibo na paninira ni Sara Duterte ay dito po kay Congressman Jinky Luistro at kay Representative Joel Chua.
ng Maynila. Hindi po niya nasiraan sa Batangas at sa Maynila si Chua. Kahit na ako po ay hindi po pumapabor kay Chua sa nakaraang eleksyon dahil po ang kalaban niya ay ang kandidato ni Yorme Isko Moreno, ngayon po nananalo na naman si Chua, syempre susuportahan ko na yan. Bakit? Anti-Duterte yan yan po ang maglilitis kay Sara Duterte sa impeachment. Kaya po nako, suportahan natin si Chua, suportahan natin si Jinky Beatrix Luistro sa darating po na impeachment trial dahil kailangan po nila ang ating mga dasal at kailangan po nila ang ating suporta para po maging matatag sila at makayanan po nila ang pressure ng impeachment. Congratulations nga pala doon kay Congressman Jinky Luistro ng Batangas at saka si Congressman Chua ng Maynila na magpit na dinurog ni Sara Duterte, pinuntahan pa ng eleksyon para lang siraan yung mga kongresistang yan. Binaliwala ng mga botante ng Maynila. Ang nawala lang sa Maynila si Abante. Pero si Chua panalo pa rin. Si Jinky Luistro panalo rin kahit grabe yung paninira. Sinisingil, wala namang utang. Parang ganon. Magiging sakit ng ulo ni Sara Duterte si Luistro dahil yan ay prosecutor, magaling na abogado. Madalit sabi, yung mga Batanggenyo, mga taga Batangas, especially ikalawang distrito ng Batangas, hindi nagpagamit. Hindi na goyo. Iba ang prinsipyo ng Batanggenyo. Hindi nagpagamit kay Sara Duterte. Si Sara nagpunta ng Batangas para lang siraan si Jinky Luistro noong before election. Pero hindi po yan pinaniwalaan kasi nanalo at naiproklama na babalik sa Kongreso ang matapang, magaling na abogado at congressman Jinky Luistro. Congratulations, ma'am. At yan ho'y isa sa mga prosecutor. Ang tingin nga ng marami, dapat siya ang lead prosecutor. Siya ang mangunguna. Pero siya po ay nakatutok sa graft and corruption ata kung di akong kakamali dun sa article of impeachment. Kaya dyan masusubukan ang galing ni Luistro dahil siya ay prosecutor, nanalo, siniraan, pinersonal, sinadya ni Sara Duterte ang ikalawang distrito ng Batangas para durugin, pero hindi na durog. Hindi na kumbinsi ang Batanggenyo. Mas naniwala ang Batanggenyo kay Luistro kaysa kay Sara Duterte. Sa 3rd District ng Maynila, pinuntahan doon, grabe ang batikos niya kay Chua, pero hindi ho nangyari. Ang tagumpay nila. Nanalo pa rin si Congressman Chua na isa rin sa prosecutor sa impeachment trial. Si Abante, kahit natalo, pero hindi naman prosecutor yun, so okay lang, natalo siya. Talo si Abante. Ayun. Okay? So, nakuha nyo? Congratulations sa mga taga Batangas. Yung aking mga kababayan ng Batanggenyo, tama lang yung prinsipyo nyo dyan. Hindi kayo nagpagamit. At naniwala kayo sa galing, talino, at inyong tiwala kay Luistro. Kaya nakabalik siya bilang kongresista ng 2nd District. Ayan. Any comment, reaction, malaya po kayo. At pansamantala, yan na muna ang ating mga pag-uusapan. God is good. Marami kong pwedeng mangyari pa. Okay? Marami pa. Salamat pa Sir Mike Abe sa iyong napakagandang video. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito po sa YouTube, ang kanya pong mga channel. So ngayon po, itong si Sara Duterte ay hindi pa rin pwedeng kumpiyansa na hindi siya ma-impeach, di ba? Dapat hindi siya confident. Alam niyo po kung bakit? Nako, kapag po nakita ng taong bayan na talagang ang mga ebidensya ay karapat-dapat po na siya'y ma-impeach, tapos hindi po siya in-impeach ng kanyang mga kaalyado, nako, delikado. Baka mamaya po ay magkaroon po ng yung pinananawagan ni Maharluka at ni Harry Roque na people power ay baka po magkatotoo at ang people power ay si Sara Duterte dahil po nakita natin kung gaano karumi maglaro sila Amy Marcos, sila Robin Padilla, Bato de la Rosa at Bongo dyan po sa Senado. Nako, delikado. Hindi pwedeng kahit na nagsusumigaw ang mga ebidensya ay ia-acquit nyo si Sara Duterte. Nako, magbabantay ang mga Pilipino, magbabantay ang sambayanang Pilipinas dahil ang gusto po ng mga Pilipino, nakita na po yan sa mga survey at napakataas po ng mga percentage rating na ang mga Pilipino po ay gusto nilang malaman
ang katotohanan kung ano ang nangyari sa pera ng taong bayan. Lalong-lalo na diyan sa DepEd noong si Sara Duterte ang siyang secretary. Kaya po, nako, medyo ingat-ingat din sa pagiging confident. Dahil minsan, yung pagiging confident ay nagre-resulta po sa hindi magandang bagay. At itong si Sara Duterte, baka mamaya, siya po ay ma-convict pa sa kanyang pagiging Sara Lustay. Nako, delikado, di ba? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.